Kung hindi lang ako doktor, baka pinatay ko na yun. Then you should file a case against him. Or better yet, file a case against Moira. Nang malaman ni Giselle dito sa kanyang attorney na kumuha nga ng bigating attorney itong witness ni Moira na si Dax, ay nagulat na itong si Giselle at tinanong niya kung sino-sino pa ba daw ang bumisita dito sa kanilang hawak na witness. At dito na sinabi ng attorney ni Giselle na ay nalaman din daw nila na pumunta doon itong si Dr. Benitez. At nagtaka itong si Giselle na kung bakit pinuntahan itong kanilang witness. Kaya agad na tinawagan ni Giselle itong si Carlos at tinanong na kung bakit pinuntahan daw nila ang nilang witness. At dito naman na sinabi ni Carlos na wala naman daw masama dahil sa sinabi ni Giselle na itong tauhan na nahuli ay isa din sa pumasok dito sa bahay ni Carlos, kaya gusto daw sana niya saktan ang lalaking ito at kung hindi lang daw siya doktor baka nagawa pa niyang paslangin ang nasabing kriminal. At dahil dito ang gustong mangyari ni Giselle na mag-file nga ng cases itong si Doc Carlos laban dito kay Dax at mas maganda kung pati dito kay Moira. At ang sagot nito ni Carlos kay Giselle na hindi na daw siya makikisaw-saw pa sa kaso dito ni Moira at sapat na nga na matibay na ebidensya itong kuha nilang ransom money na ibinao ni Moira noon doon na sa bakamting lote at ang cellphone ni Balahadka. Kaya dito parang nakukumbinse itong si Giselle, subalit hindi pa rin mawala sa kanyang kutob na baka may ibang intensyon itong si Carlos Benitez kung bakit nagpunta siya roon. Samantala, ang sunod naman na pinuntahan ni Carlos Benitez ay itong nakuha niyang abogado at binigyan niya nga ito ng suhol. At sinabi dito na anonymous donation lamang itong kanyang ibinigay at sana raw ay hindi malaman at madawit ito kanyang pangalan. At nangako naman ang attorney na ito na makakaasa daw itong si Carlos na walang makakaalam. Subalit nagulat sila dito sa sinabi ng sekretarya na may bisita nga itong attorney na ito at walang iba kundi itong si Giselle Tanyag. At dito nga nataranta itong si Carlos baka mabisto pa siya dito. At sa airport naman tila nagkasabutan at umiinit ng eksena dahil sa sinalubong ni Giselle itong si Moira. At nabigyan niya nga ng malupit na sampalit, hindi naman niya hahayaan na hindi mabubulok sa kulungan itong si Moira. At dahil nanggigigil sa galit itong si Moira dahil hindi siya natuloy sa pag-alis. At dito naman na ibinuntong ni Moira ang kanyang galit kay Carlos Benitez na sana ay hindi lang siya ang makulong dito. Dapat damay-damay na rin lahat. Pati itong si Carlos at itong si Nerissa dahil alam din ng mga ito na may kinalaman din sila sa nangyaring aksidente dito nga kay Don Pepe. Kaya nagulat itong si Carlos nang itinuro din dito ni Moira na may kinalaman din itong si Carlos at alam niya na tungkol dito sa pagdukot kay Don Pepe. Kaya pati itong si RJ at Annalyn nagulat sa sinabi dito ni Moira na hindi nga nila sukat akalain na pati pala itong kanilang pinagkatiwalaan na doktor na si Carlos ay isa din palang manluloko. At pati itong si Lynette ay nagulat sa kanilang mga nalaman tungkol dito dahil sa tagal-tagal daw ng kanilang pinagsamahan ay talagang nagawa pang maglihim dito ni Carlos upang mas sa ganon ay maprotektahan ang sekreto dito nga sa kanyang anak na si Zoe. Kaya yan natin pakatutukan maya-maya sa abot kamay na pangarap.